So, nakarang araw mga sangkay, binalita nga po natin na ang Pilipinas ay naungusan na po ng Vietnam pagdating po sa paglago ng ekonomiya. Now, the question is, ano ba ang nangyayari? Bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa? Ano ba talaga yung problema? Kasi lahat po tayo mga sangkay, actually, nangangarap po tayo. No? Nangangarap po tayo na ang Pilipinas ay lumago ng gusto, na ang Pilipinas po ay magkaroon ng malaking pagbabago, yumaman ng Pilipinas. Until now, iyang pangarap na yan ay nananatiling pangarap. Dahil after Ferdinand E. Marcos Sr., ang Pilipinas po ay nagkanda loko-loko. Nagkanda leche-leche po ang ating bansa. Anong nga ba ang nangyari? Pag-usapan po natin ito. Kasi ang Vietnam po ngayon, nasa top na mga sangkay. At tayo po andito. Ito ang Vietnam, ito tayo. Kawawa naman mga sangkay ang Pilipinas. Pag-usapan po natin ito. Anyway, before we start, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Now, ano ba ang mayroon mga sangkay? Sa Vietnam, bakit po sila lumago ng ganong kabilis? Okay, ang Vietnam wala pong economic restrictions or anti-FDI provisions hard-coded sa kanilang mga sa kanilang constitution. Sa madaling sabi, wala pong harang sa kanilang pagpapalago ng ekonomiya. Wala pong anti-FDI. Ano ba ang FDI na yan? Ito, mga sangkay, mahalaga pong malaman po ninyo ito. Ito po ay foreign direct investment. Isang polisiya kung papaano po pumapasok ang mga dayuhang negosyante sa ating bansa. Alam niyo ang problema sa Pilipinas, mga sangkay? Oligarko. Ang oligarko po ang kumukontrol sa ating bansa. Kahit po yung mga politicians, sila pong kumukontrol. No? Kasi sila po yung mga sponsor. Kapag tumakbong senador, kapag tumakbong congressman, nagbibigay po talaga ito mga ito para may maipanalong kasi pag panalo yung kanilang manok, panalo ang kanilang mga negosyo. So, until now, yan po ang sakit ng Pilipinas. That is why, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig, ang mahal po ng mga bilihin dito sa ating bansa, ang daming kurap, mga sangkay, mahirap pa rin po ang ating bayan. Dahil po dyan, mga sangkay. Kasi tayo, may anti-FDI provisions po tayo, lalong-lalo na po yung 60-40 na yan, na ang mga dayuhang negosyante parang kakabahan kapag nakita yan sa ating institution. Ayaw na nila kasi, grabe naman yan. Lugi kami dyan. Paano pang kikitain namin? So, ang kailangan namin gawin, kung papasok kami dyan, gawin namin malaginto ang presyo ng kanilang mga produkto. So, ang Pilipinas po, mga sangkay, hindi po, para po sa inyong kaalaman, hindi po madaling pasukin ng mga dayuhang negosyante. Ang mga negosyante dito, alam niyo na, Ayala, Pangilinan, mga sangkay, Ayala, sino ba yun? Villar, maano mo lang maano mo lang sa kamay mo. 'Di ba? Mabilang mo lang sa mga daliri yung mga negosyante dito sa Pilipinas. Mga oligarko ang namumuno sa ating bansa. Sila po ang kumukontrol, no? At yun po yung nakakalungkot, no? Nakakalungkot na part, mga sangkay, kasi hindi tayo makausad dahil nga po yung mga may-ari ng mga malalaking kumpanya sa ating bansa, kahit po yung kuryente natin, mga oligarko lang. No? Kahit nga po yung pinakamalaking solar, isa po sa pinakamalaking solar sa buong mundo na tinatayo ngayon mga sangkay doon sa Nueva Ecija, at malaki na nga po yung nagawa. Alam niyo, okay naman yun. Kaya nga lang, ang may-ari na naman mga sangkay, isa pong oligarko. So anong kailangan gawin? Kailangan ng mga kalaban nila. Kailangan ng mga kakumpetensya ng mga negosyante from the other countries. Yun po ang ginawa ng Singapore. At yun din po ang ginawa ng Vietnam. Bakit po ngayon mga sangkay lumalago ang Vietnam ng ganun kabilis mga sangkay? No? Sa Pilipinas, no? Ang matindi sa Pilipinas, no? Mayroon po tayong mga sistema mula po sa 1987 Constitution
na nandun po yung massive economic restrictions and numerous anti-FDI provisions. Grabe mga sangkay. Yun po yung isa sa problema. Massive. No? Ibig sabihin, sobrang dami ng mga economic restrictions. Tapos, ang matindi pa doon, marami pang mga hingi-hingi ng mga local officials. Kaya nga po yung mga dayuhang negosyante kapag magnegosyo sa atin, tapos magnegosyo sila sa isang probinsya, ay naku po, sandamakmak na hihingiin ang sandamakmak na regalo, hihingiin sa mga negosyante mula po sa mga opisyal ng ating gobyerno. At nakakalungkot, kaya ayaw po nilang pumasok sa ating bansa. No? Samantalang itong Vietnam, talagang sinimulan nila na ayusin mga sangkay o inayos po nila itong mga sinasabing hard-coded na mga restrictions mga sangkay na nilagay po sa kanilang konstitusyon. Tinanggal po nila yon. Tinulungan nila ang kanilang bansa na mapalago. At yung mga dayuhang negosyante, nung nakita nila, oy, wala nang mga hadlang, wala na doon mga nakaharang sa kanilang mga plano para po magnegosyo sa Vietnam, pumasok sila. Ngayon, ang isa sa paborito na puntahan dito sa Asia, mga sangkay, para magnegosyo ay Vietnam. Kaya nga hindi pa ako magtataka, 5 years from now, ang Vietnam ay isa na po sa mga modernong bansa dito sa Asia. Kagaya po ng Japan, Singapore, China, mga sangkay. Pero tayo, kamusta? Alam nyo, ang kailangan gawin lang, alisin yung mga restrictions na yan. Lalo na po, itong anti-FDI restrictions po nila, mga sangkay, or policy. No? Imbis na dumami yung mga dayuhan sa ating bansa na magrenegosyo at magkakaroon po ng kalaban ng mga oligarko na yan. Anak ng tokwa, guys. Ang problema, hindi po nangyayari, mga sangkay. No? Kasi nga po, mismo yung mga mambabatas, ayaw po nilang buksan yung ekonomiya natin para sa mga dayuhang negosyante. Kaya patuloy tayong gumagapang. Pero inyo kung marami po mga negosyante sa ating bansa, mula po sa ibang mga lahi, mga dayuhan na magtatayo ng negosyo sa ating bansa, yung mga oligarko, hindi na po sila makakapaghari-harian. Kasi may mga kakompetensya na po sila. Dadami na po yung mga kakompetensya nila. So, ano mangyayari? Lalaki ang kita ng Pilipinas. Dadami yung trabaho. Diba? Mapapaganda yung Pilipinas. Tataas yung sahod ng mga nagtatrabaho. Bababa ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang mangyayari dyan. So, ngayon, ang malaking problema, ang Pilipinas, nananatili po tayo na under sa 1987 Constitution. Na mayroon pong malaking problema when it comes to political system, government system, economic system, problemado po talaga. So, ito po yung malaking problema, halimaw po na problema ng Pilipinas na until now, ito yung reason bakit ang dami pa rin squatter sa ating bansa. Mga pulisiya, mga sangkay na ang tanging nakikinabang lamang mga politiko at mga oligarko. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.